Niling ko lang po talaga may pagpatuloy ang gamutan ng dalawang bata. Ma-provide yung mga pangangailangan nila. Hirap na hirap po talaga. Marami man nagsasabing hindi daw namin kailangan pero hindi nila nalalaman yung tunay na sitwasyon sa loob ng aming tahanan. Bigla pong umulan. Dito tayo ngayon. Sa anong barangay ito? Malitlit po. Barangay Malitlit. Boundary na ng Quezon. boundary ng Quezon Province. Saka Lipa. Opo. Tama. Saan ka galing kuya? Trabaho po. Nagko-construction na kuya. Wala nang niyog. Nawala na ang nyog. Mabago kong nakaka-recover. Eh wala. Wala silang binababa ngayon. Matagal na. Bakit mo pinapagod? Ha? Nakakapagod yung construction. Abay, ano gagawin kuya? Wala naman kung pupunan. Tapos pinaulanan mo pa. Babago nga si kuya yung galing. Tapos pinaulanan mo. Ayaw muna kuya eh. Ayaw mo ako sa'yo. Ayaw muna kuya. Namiss nyo ba ang kakulitan ko? Kaya kanila, nandito po. Nandiyan ang kanila, medyo matarik pababa. Dahil tayo sa ulan. Hindi yan kuya. Hindi yan. Kilala na ako niyan. Hello, dog. Nabate. Ako ba'y pwede pang pumasok? Baka hindi na. John Russell! Ay, ang ganda na ng ngiti. Ganda ng ngiti. Uy, John Russell. Hello. O si Stephanie, naramdaman din ng Kuya Benji. Hello na. Bakit parang ang payat-payat talo ni Stephanie? Kwan kuya, nagkahalak siya. Stephanie, bebe. Nagkahalak sila parehas. Pabalik-balik. Kahit anong gamot. Ang daming ang vitamins ay wala din. Hindi rin Hindi rin Hello, namiss ko tong bata. Uy, naramdaman ng Kuya Benji. Anak, bakit ang payat-payat mo? Lalo ka na sobrang mayat. kwan talagang. Tapos yung dibdib ni John Russell, umbok na umbok. Parang hindi ko lang pwedeng ipakita to. Parang buto siya, di ba? Opo, buto. Parang buto siya. Hindi natin masabi. Ayan. Kwan, gawa ng hindi pa nga napapa. Sobrang umbok or bukol. Bibi, ano gat? Bakit ito? Stephanie, bebe. Stephanie, payat na payat din. Kahit anong vitamins kuya. Halatang halata yung ulo niya. Ang laki na yun, no? Kahit anong gawin kong kwan. Buti nga't may nag-deliver sa amin ng nakaraan ng grocery sila. Nakakita sa akin, hindi naman ako ang nag-apply sa kanila. Medyo matagal na nga po ako nung huling nakavisit kina John Russell, yung Stephanie. Pero tandang-tanda pa niya ako. Hello, John Russell. Magaling siyang tumanda. Si Stephanie din eh. Hello, Stephanie. Sa mga bago sa story ng mga bata, ilang taon na nga si Stephanie? Maglilima po sa July. 5 taon. Tapos anong case ni Stephanie? Ayan, hydrocephalus with epilepsy. Hydrocephalus with epilepsy. Opo. Si John Russell naman, Cerebral palsy po. Hindi pa na totally na sasabi kung anong kalagayan ng katawan niya gawa ng hindi pa nagagawa yung mga laboratory po niya. kasi ito si Stephanie, pansin-pansin yung malaking ulo niya. Opo. Makapal lang yung buhok ni Stephanie, pero kitang-kita, malaki yung ulo. Tapos ang payat-payat niya ngayon, lalong Iba-iba namayat si po Stephanie. Gawa ng nagkaroon sila ng supply, iba-iba pa yan kuya. Lalo na nung Sabi, nagkaroon mas namayat pa sila dati. Opo. Gawa ng sobrang nagkaroon sila ng plema. Ay ang hirap matanggal. Ang hirap makuan gawa ng sitwasyon na init, lamig ng panahon. Kumusta ba yung, eto muna, kay Stephanie muna tayo. Kumusta ba yung pagpapagamot niya? Totally natigil po talaga. Natigil? As in, hindi na kinakabalik ng doktor? Hindi na po. Simula kailan? Simula po nung 2024, mga October po yata yung last namin. Sabihin, nung halos hindi na ako pumupunta muna dito, napatigil. Opo, sadya. Gawa ng, di ba, nagbagyuhan po yung aming negosyo na
pag niniyog, nasalanta din ng bagyo. Wala kami napag Kasi di ba si kuya parang nakikibaba lang ng Opo. niyog. Yung namimitas Opo. ganun. Yun po. Yun yung pinakanghanap buhay niya dati. Medyo maganda-ganda sana ang kita doon. Kaya lang nang binagyo nga po, lahat totally pati buko lumaglag. Kaya ngayon babago ulit silang nagkakaroon ng bunga. Eh dun sa ilang buwan na hindi nadala sa doktor, ano ba dapat ang gagawin kay Stephanie? May laboratory po ito na dapat sa dugo at sa yung tinitest po yung kanyang kidney kung hindi naapektuhan ng gamot na iniinom niya. Ay wala po, hindi rin namin napagawa. Sabihin, si John Russell, hindi rin. Hindi rin. Pareho yung dalawang bata. Totally hindi po talaga. Kaya, hirap. Kahit gustuhin po namin, lalo na nung nagkaroon siya na ramdam, suka siya na suka, hindi talaga po namin nadala. Wala talaga po eh. Yung hanap buhay niya ngayon, sa pagkain lang po namin napupunta. Ilan nga yung anak niya? 5 po. Bali, 3 yung nag-aaral. Tapos, 3 yung nag-aaral. Tapos, ito na. Opo, Si dalawang John Russell saka at si saka si Stephanie. Stephanie. Yan, awang-awa ako dyan. Oh, May araw bilang ngayon po. Ilang araw na sigla-sigla siyang kumain. Tapos may araw na bigla-bigla na lang ho siyang tatamlay, magsusuka. Hindi po namin alam kung bakit. Doon sa ilang buwan na hindi na ibalik ng ospital si John Russell, ano naman dapat ang gagawin sa kanya? May mga laboratory din po siya, yung chest x-ray, tapos yung EEG po dapat sa ulo kung titingnan kung mayroon din siyang epilepsy. Chest x-ray para matingnan to. Opo. Kasi ito, hindi ko lang po pwedeng ipakita ng walang damit. Pero grabe umbok na umbok. Para bang doon sa isang kuba, kung yung kuba ay sa likod, Opo. yung bukol, ang kay John Russell narito sa dibdib. Kapang-kapa po. Parang yung buto niya or yung parang ribs niya na lumalabas na. Opo. So matagal na, hindi na kayo nakabalik ng ospital. Tagal na po. Kahit gusto, lagi po namin napapag-usapan na namin mag-asawa. Pag may extra pera pa-check up natin kahit sinini lang gawa ng kailangan ito dahil para yung convulsion niya matingnan kung nakokontrol. Pero may time po siya, lagi siyang naninigas. Naninigas yung katawan niya, hindi ko may gayaan. Dahil hindi namin alam kung yung iniinom niyang gamot ay sakto pa do sa kanyang edad po. Kailangan yun may kailangan itataas ang dosage. Kasi matagal na hindi nyo naibalik sa Opo. doktor. Simula nga kailan? Parang October po yung last namin. October last year. Opo. Simula nun, hindi nyo na talaga Hindi na naibalik. po talaga. Um, Dapat ay may follow up kami ng December. Dapat na pagawa na namin po yung mga laboratory. Hindi po namin nagawa. So, ang problema talaga is walang panggastos. Wala pong panggastos. Biyahe lang po naman lagi kami mula dito hanggang Batangas. Kasi walang pambayad siya. Wala pambayad ho sa arakida sa sasakyan. John Russell! Aba? Hoy! Estepanya! Ay, naririnig ang Kuya Benji. Estepanya! Nakakasugat na naman siya. Ang payat-payat ng mga bata. Sobrang madaling makapagpapayat po sa dya yung kanilang pag nagkaramdam sila na yung halak. So, anong kailangan ngayon, Ate Janet? Kailangan po ng tulong ninyo para may pagpatuloy po yung lagi naman po ako nagko-comment sa kahit kanino po na malalaking tao. Niling ko lang po talaga may pagpatuloy ang gamutan ng 2 bata. Yun lang po talaga. Gusto ko pong matiyak na maging mahaba pa yung pagsasamahan po namin mag-iina. Yun lang po talagang hinihiling ko. Ma-provide yung mga pangangailangan nila. Hirap na hirap po talaga. Marami man nagsasabing hindi daw namin kailangan pero hindi nila nalalaman. Nalalaman yung tunay na sitwasyon sa loob ng aming tahanan. Akala lang po nila hindi namin kailangan.
Papasalamat kami doon sa mga taong nakakaramdam sa amin, nakakaunawa. Pero mas marami yung hindi nakakaunawa sa sitwasyon po. Ito yung pagkakataon mo ulit, Ate Janet. Kung meron ka ulit panawagan doon sa mga makakapanood ng video. Sana po sa mga makakapanood po ng video namin, sana po matulungan kami. Para po doon sa 2 bata. May pagpatuloy po yung mapagawa na namin yung mga dapat gawin sa kanilang kalagayan. Maunawa namin kung bakit sila nasa gayang sitwasyon po. So ngayon, wala na talaga kang hawak na pera. Wala po talaga. So, kailangan ngayon si John Russell and Stephanie may balik sa ospital. Yun po ang gusto ko may magawa. Hindi nyo lang maibalik kasi Wala talaga po kami. walang pera. Mhm. Pero kung magkakaroon anytime, Anytime po. Gusto namin may pupunta ka na sa ospital. Ang intayin lang namin ay makapagpa-schedule kami kasi mahirap pag dating namin doon pag walang schedule eh. Dahil natatanggap man eh hapon na po talaga kami na-check up pag So, ngayon. ang problema lang ay pera. Kaya hindi ka makabalik ng ospital. Opo. Sadyang yun lang po. Pag may pera, Makakabalik. makakabalik. Yun na po yung napapag-usapan namin. Makakabalik na kayo ngayon. Yung to. Hindi mo papacheck up na ulit kita, tutoy. Bilangin mo nga kung magkano. 3, 4, 5 yung tutoy. May magagastos na ulit kayo. Hindi naman. Ere na po. Ere na, bebe. Umiyak. Si John Russell po kasi pag nakikitang nagiging emotional ang kanyang ina, umiiyak din. Uy, pupunta na kayo sa ospital. Bakit umiyak ikaw? Bebe. Ha? Bebe. Hindi na, wala Hindi naman, naman. hindi. Hindi. Hindi naman. Papagamot na ulit kayo, papagamot na. Papagamot na ulit. Ay, alis na Kuya Benji. Iiyakan mo pala ako. Tama si Stephanie, nakikinig din oh. Tinitingnan ka ni Stephanie. Sabi ni Stephanie, iiyakin yung Kuya John Russell ko na yun. Hindi naman. Ay, lalong umiyak. Hindi. Yan, tama si Iris. Yan si Iris. Itong 5,000 galing dun sa ating isang kababayan na ayaw na magpakilala. So sana maging panimula ulit ng tulong para sa mga bata, no? Sana sa pamamagitan nito makabalik na kayo sa ospital at sana marami pang tulong ang dumating para sa inyo. Maraming salamat po sa nagbigay nito. Malaking tulong po na mapapacheck up na ulit namin kahit pa isa-isa sa kanilang dalawa. Hindi po namin kayang pagsabayin talaga sa pagpapacheck up, gawa ng biyahe lang po kami. Yun lang. Maraming salamat. Sana marami pa pong tumulong at makita namin kung anong sitwasyon talaga ng kanilang kalagayan. Kasi diba nung na-vlog ko kayo dati, luckily may nakapansin naman. Opo, may Kaya nga nakapansin. lang, dahil dalawa po ito, si John Russell and Stephanie, masyadong mabigat. Opo. So sana sa pamamagitan uli ng visit na to, marami ulit makapansin sa inyo at sana mas maraming tulong yung dumating para kay John Russell and Stephanie para tuluyan na sila makapagpagamot.